Good evening po at sa mga nakatune in sa inyo ngayon sa inyong programa, Tita L. Sumulat po ako para mag-share ng inspiration sa story ko at sa story na rin namin ng boyfriend ko. Sa panahon po kasi ngayon, pangit mang pakinggan pero usong-uso ang cheating. Wala nang pangit, gwapo o maganda, basta bet mang loko, magloloko. Anyway, ibahin po natin ang kwento ko kasi kung gaano kaswerte sa akin si Arnie na boyfriend ko po, ganun din naman ako kaswerte sa kanya. 4 years na po kaming magkarelasyon at 3 years doon ay LDR po kami. Tropa po siya ng pinsan ko at nagkakilala kami during the pandemic. Nagkasama sila ng pinsan kong na-stock up sa Dubai. Katatapos lang ng kontrata nila at pauwi na po sana pero naunahan ni COVID at mga travel ban. Mga 6 months din po niya akong niligawan sa chat at video calls. Siyempre, pogi. Siging kilig naman ako. Pero, di naman ako papatalo. Gandang di inaakala yata to, It's. So, hindi ba? Sa side story lang, Tita L, marami kasing nagugulat na ang laki na raw ng iginanda ko kumpara nung bata pa ako. Napapaisip talaga ako kung ganun ba kagrabe yung kamusmusan ko. So nag-glow up ka na ba, te? Anong astringent yan, ha? Bulong mo sa akin, ha? Anong klaseng Korean facial ang ginamit mo, Mars, ha? Nung panahon ko kasi, yung ini-endorse lang ni Vilma Santos, eh. No? Research nyo yun kung yung ini-endorse ni Vilma Santos. Tsaka yung sabon ni Hilda Coronel. Yan, mga ganyan. Tsaka yung napapanood ko sabon do sa That's Entertainment, yung commercial, yung sabon daw ng mga artista. Ayun lang talaga. Pero naabutan ko naman yung MP na ang endorser si Tita Marian Rivera ngayon. Pero nung panahon na yon, nalimot ko na kung sino yung endorser. Basta hindi pa ganun kabongga yun nun. Pero doon talaga tayo sa i-endorse ni Vilma Santos. Yun. But anyways, going back to the story, ayun nga, a few months lang after maging kami ni Arnie, nagka-part-time job siya hanggang naging full-time na niya and second quarter po ng 2022. Na-renew na rin yung working visa nila. Last year naman, nung umuwi sila ng pinsan ko at first time naming magkita. Grabe! Mas gwapo siya sa personal! Pero kahit ganun, hindi ko ipagpapalit yung memories ng video calls and chat namin. Yung mga litrato niya sa akin na kalahati po yata ang ipinaprint ko para baon ko siya sa wallet at notebook tapos ididikit ko sa wall ng kwarto ko at personal table. Ayan, pati dun sa literal. Dun po siya nakatira sa aking bulsa. As in literally, he is living inside my pocket. Ganon. Buting pag hindi mo nauupuan, no, nakaganon siya. Hindi ko lang po akalain na yung relasyon namin na nagsimula po sa LDR or long distance relationship ay pinatatag din ng LDR at ngayon tumawid na ng engagement. Para sa mga nasa LDR po, napakahalagang may tiwala kayo sa isa't isa ng jowa mo. At saka buwasan nyo yung mga petty arguments kasi magkakalayo or magkalayo nga kayo. Pag sa video calls, mag-aaway pa kayo. Oh, wala lang. Just saying. Sabi. O siya, maraming salamat po, Tita L. Hanggang dito na lang po. Ako po si Nea with an H. Nea ng Batangas. Yan. Nea ng Batangas. Sigurado ka? Baka you're from Pampanga. Kasi di ba sila mahilig may H? Anyways, Nea ng Batangas. Ang saya naman ng story mo, at least 'di ba, feel good lang yung nababasa natin, wala masyadong conflict. Bukod lang do sa LDR na nagbigay ka pa ng tips, nakakatuwa lang na marami pa rin tayong mga success stories ng long distance relationship at isa ka na doon sa datos, 'di ba? Siguro
pak sa'yo at swak sa'yo yung absence makes the heart grow fonder. Kaya kahit na LDR kayo, yun yung, that's what made your love afloat. Hindi ba? Pero hindi ba kayo nag-ailangan nung unang beses kayo nagkita ng personal? Kasi di ba yung iba, pag nakita ng personal, parang nahihiya ng ganyan. Ano kaya yung unang beses na, yung scenario nung unang beses kayong nagkita? Ini-imagine ko ano ba ito? Nagsunggaban ba kayo agad? Di ba? Parang ano ba ito? Carlo Aquino, Charlie Dizon din ba? Ganon? Tapos narinig mo rin ba sa utak mo yung kantang, I just wanna love you forevermore. Kasi sa airport, baka sa airport, di ba, kayo nagkita. Tapos ganun din, lumambitin ka rin. Di ba ganun yung mga nakikita mo sa mga viral video? Yung pagka yung mga affamables nila, sinusundo sa airport, ang liit ni ate girl, tas lumalambitin kay pagkalaki-laking... Tapos kumakanta na nga yung kantang yun. I just wanna love you forevermore. Ganon. And I wanna hold everybody just like before. Oh, and maybe someday we might just find a way. O tama na, sumisigaw na raw. May mga sumisigaw dito, tama na raw. Sorry po, mga kapitbahay. Sorry po. Diba? So I'm happy for you, Nea, at sa iyong fiancé na si Arnie. Walang married life that will live happily ever after. Tatandaan nyo yan. Maraming mga bagyo at mga kung ano-anong in-between na mga challenges na darating sa isang married life. Pero with the foundation of your relationship, wag niyong sasayangin. Kasi dun pa lang, yung long distance pa lang na pinagdaanan nyo, I guess you've won half the battle. So ang ano ko na lang sa inyo, ang wish ko na lang sa inyo, sana talagang maging forevermore na ninyo ang isa't isa.